everybody! Good morning, good morning, good morning. So guys, for today's video guys, gusto ko lang i-compare ang Barangay Sampaloc at saka Bayan ng Tanay tungkol sa beauty pageant ko, no? So ito guys, mas proud ako doon sa pageant ng Barangay Sampaloc. Bakit ko ba nasabi? Unang-una po, pre-pageant pa lang, is hindi kumuha ang Barangay Sampaloc ng judges nandito galing sa barangay. So, pagdating sa Grand Coronation, iba rin yung kinuha nilang judges doon sa Grand Coronation. Sa criteria ng pageant, ng mga candidates, ang galing. So ngayon, ikukumpara ko yung sa bayan, dito sa Sampaloc. Mas professional ang Barangay Sampaloc. So, shout out sa mga United Colors at saka sa nag-organize ng United Colors na si Bella Antepuesto. Proud ako sa iyo dahil super galing mo. Ngayon sa bayan, dito ko lang din na pre-pageant pa lang. Pre-pageant pa lang, meron akong so, hindi ko na lang yung mga something na ganun. So, alam mo na talaga kung anong mangyayari. So, ang sa alam ko lang po kasi, sa naranasan ko lang din ng previous pageant ng mga ibang candidate, bakit ang judge ng pre-pageant at saka ng Grand Coronation is isa ang kinuha nila. Isa lang kinuha nila at saka ang kinuha nila ay mismong mga taga-Tanay. Unang-una, sa minor award, ang nag-judge ng Grand Coronation ay yung mga minor award. Sila lang din ng mga taga-Tanay ang nagja-judging nung Grand Coronation. So pinagkumpara ko lang ang Barangay Sampaloc at saka Barangay Sampaloc sa Bayan ng Tanay. Grand Coronation ng Barangay Sampaloc is iba ang kinuha nilang judge. Taga iba-ibang lugar. Iba-ibang lugar. Tsaka hindi lang sila kumuha ng isang criteria ng judging. Kumuha sila ng para sa may mga beauty queen, meron ding businessman, meron ding sa designer, meron silang kumuha ng gano'n. So bakit ang Bayan ng Tanay ay hindi sila kumuha ng ganong kriteryang judge? So i-correct niyo ako kung mali yung Kasi ba't ko nga po nasabi, meron din po bang judges na every time na nararampa yung mga candidate ay hindi nila tinitingnan, ay nag-uusap-usap silang, hindi nila tinitingnan yung rumarampang mga candidate. Nag-usap-usap sila, hindi nila tinitingnan, sila, hindi nila. So anong ibig sabihin nun? Di ba? Dapat pag every time nararampa yung tsaka dapat hindi sila magkadikit-dikit. Based lang to sana sa napanood ko. Ang alam ko talaga sa mga judge, sa mga hurado ng mga ganitong mga katimpalak is hiwalay. Hiwalay, di ba? Meron silang gap. Hindi ko lang alam, hindi ako magaling sa math, pero dapat talaga magaling. Bakit sila dikit-dikit? Tapos, kasi nakikita ko. So, ganito, kung magpapa-pageant ang Bayan ng Tanay sa mga barangay, wag na po kayong kumuha ng ibang barangay. Kayo na lang po, Bayan ng Tanay na lang dahil ang tinitingnan nyo lang naman is yung bayan nyo. Hindi nyo tinitingnan yung ibang mga candidate ng mga barangay. So, ang daming deserving. Lahat sila deserve sila. So, dahil nakapokus lang kayo sa minor award to major award, hindi to na-voice out ng ibang mga parent kasi siguro hindi nila alam. Pero ako, nakikita ko yung ganitong sitwasyon.
Para lang din maalarma ang Barangay Sampaloc or lahat ng barangay na dapat tinitingnan nila yung huwag kayong masyadong magpaniwala. Kaya magiging wise. So sa susunod na laban ng ganitong sitwasyon, bayan ng Tanay, para naman fair din sa lahat. Huwag po kayong kumuha ng judge nang galing lang din po sa bayan. Kumuha kayo ng judges sa ibang lugar. Katulad ng ginawa ng Barangay Sampaloc, na kumuha talaga sila sa ibang lugar, hindi sila kumuha ng judges nang galing dito sa Barangay Sampaloc. Sana ganun din po ang ginawa nyo. Para hindi kayo machismis, hindi kayo mabash. So masyadong yung pinapahalata naman sa buong barangay na ganun ang ginagawa ninyo. So dapat next time or next year, wag na kayong kumuha ng ng judges nang galing din dyan sa bayan. Kumuha kayo dahil total naman may budget naman ang bayan, na kumuha kayo ng judges sa ibang lugar para hindi kayo mabash. Sobra na yung nangyayari. Sobrang talaga yung nangyayari, hindi tama. Sobrang hindi tama. So sa mga nakapanood ng live, kayo na lang po humusga kung mali ang sinasabi ko or tama. Kaya sa susunod na laban ng mga bata tungkol dito sa laban kuno ng barabarangay na kalaban ay bayan, huwag na po kayong mag-expect kung hindi nila babaguhin yung sistemang ganyan. Huwag na po kayong mag-expect na manalo ang barangay ninyo. Dahil ganito po sa nangyayari ngayon, ay ako po mismo ang nakatuklas. So, ngayon, bayan ng Tanay, baguhin nyo na po. Huwag na po kayo masyadong magpapalata, masyadong na kayong nabash. So, yun lang po. God bless everyone. Sana po ay nakatulong ang video ito. Kawawa naman yung ibang mga parent na hindi makapag-voice out. So, congrats Barangay Sampaloc!